Magandang araw mga boss. Welcome back sa tip ni Kuya RM. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang tamang water level ng 12N12 3B Champion MCB battery at bakit delikado kapag sinubrahan ang tubig. Kasi maraming battery ang nasisira hindi dahil luma, kundi dahil mali ang lagay ng tubig. Ito ang example ng battery, 12N12 3B battery po ito ha, ayan po. So, bubuksan lang natin para makita nyo. So, makikita po dito ang bawat seal ng battery kung saan nilalagyan ng tubig. Yan po, yung 6 na butas na yan. Yan, 6, meron din siyang 6 na takip. Ito po ang kanyang takip. Yan. Yan po. Diyan yung makikita. Yan. Ang tamang water level ay dapat hindi lampas sa maximum level. Hindi rin sobrang baba. Sakto lang sa recommended na level. Ito po, meron naman po dito nakalagay, oh. Upper level. Ayan. May guhit siya yan sa taas. 2 guhit yan. Kailangan hanggang dyan lang po ang tubig. Dyan. Papantay nyo. Kung hindi po natin maiiwasan, hindi nyo maiiwasan na malampas ang konti kasi hindi man tayo perfecto, okay lang po yun. Huwag lang iabot dito sa pinakataas dito sa itim na to. Ayan. Kasi puno na po yan. Dito naman sa lower level, may guhit din siya, oh. Ayan, pababa siya, ayan. Maguhit na yan. Kapag ang tubig ay nandito na sa lower level, na sa baba na, agapan nyo na kaagad. Dagdagan nyo na ng distilled water para hindi masira ang battery. Kasi pag once na pinabayaan natin yan, masisira po lalo ang ating battery. Gamit ng tayo ng gamit. Dapat, pag nasa lower level na, dito na ang tubig, pababa na siya, alam nyo na pababa na, agapan nyo na, bumili kayo ng distilled water, mabibili sa mga tindahan, dagdagan nyo lang ha, hanggang dito lang sa upper, yan, guhit na yan. Meron naman siyang palatandaan eh. So, karaniwan ng battery, may guide o line sa loob o sa gilid. Yan, ito na po yun sa gilid, may upper level siya, ibig sabihin may guide po siya. Kung walang markings, ang shift level ay bahagyang lampas lang sa ibabaw ng plates. Ito po, papakita ko sa inyo. Flashlightan natin ulit. Ayan, kung mapapansin niyo yan, kung may makikita ang kayong plates dyan, sa ilalim, ayan, lampas lang dyan sa ibabaw ng konti. Huwag nang punuin. Ayan. Ayan. Hanggang gayaan lang po. Ayan, lampas lang konti ha sa plates. At hindi umabot sa pinakataas na butas ha. At ikutin natin para makita nyo sa kabila. Hindi lang po pwedeng dyan lang kayo nakabis sa water level dyan. Ibibis nyo rin sa kabila. Pagayaan. Yan po. Pansinin nyo. So, ibaba ko ang camera para makita nyo. Gayaan po. Ayan. Pansinin nyo po. Oh. Ganyan po. Ayan. Napansin nyo naman po, nakita nyo naman. Ayan o. Hanggang dyan lamang po ang kanyang tubig. Ayan po. Oh. Ayan, di ba? Pantay siya. Dapat ganyan po, pantay o pare-parehas ang level ng tubig sa battery para maganda ang karga at daloy ng kuryente sa ating battery. Kung gusto nyo po na maganda ang karga at daloy ng kuryente sa ating battery, ganito po ang gawin ninyo ha. Sure ako dyan, 100% o 99.9% na maganda ang daloy ng kuryente dito sa battery natin. Ayan, ganyan po ha. Palagi po natin ganyan. Kahit yung 12N12 3B Motolite, ganyan din po. Karami ang paglagay ng tubig. Kasi pag once na i-charge pa natin yan sa battery charger, mag-i-expand po yan eh. Tumataas ang tubig niyan. So, kung tataas man yan konti, hanggang dyan lang. Yan.
Kasi pag once pupunuin natin ito ng tubig, for example, pinupuno nyo paglagay ng tubig yan, hanggang dyan na sa itim, pag i-charge pa natin yan, mag-overflow na po ang tubig niyan, matatapon lamang sa simento. Hindi lang yan, mag-ground pa ang ating battery, parang malulunod siya baga. Ayan po. So, ganyan po ang susundan nyo ha. Ikutin natin. Ayan. Tignan nyo oh. O, diba? Gayaan siya oh. Yan. O, kita nyo naman siguro yan oh. Lapit na lapit sa camera na yan ha. O. Tingnan nyo ha. O, tingnan nyo po oh. Diba? Tumama siya sa sinasabi natin na upper level. Ayan po. Upper level dito sa guhit na itong mga to. Yan. Yan. Punta dito. Yun. Diba? Yan po ang susundan natin palagi. Yan. Diba? O. Titigan natin o. O. Diba? Hanggang dyan lang po. Para magtagal sa atin ang battery. Hindi siya malulunod. Parang nalulunod kasi yan kapag pinupuno natin. Ayan. Tapos ikutin natin. Ayan. Pansin nyo naman ha. Ayan. O, diba? Pansin nyo po yan o. Kailangan pare-parihas. Kasi may tinatawag po yan na parang division o kwarto-kwarto. Bawat seal kasi yan eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. May 6 yan na kwarto. May division yan. Hindi yan pinag-isa lang ha. Kaya pag maglagay kayo ng tubig nito, isa-isa yung paglagay. Diyan, may 3 ang butas kasi yan eh. May 6 na butas kasi yan eh. Ano, di ba? Kailangan i-ano nyo, isa-isahin. At huwag sobrang paglagay ng tubig ha. Ganito lamang po. Para may guide kayo masusundan. Ako lang po ang nagsasabi sa inyo ng ganito. Gusto ko lang na makatulong sa kapwa. Yan po. Yan. Ulit-ulit na po yan ha. Para ito sa mga beginners, para masusundan nilang na wala pang kaalam-alam. Pero sa mga marunong na nito, hanas na o talagang paulit-ulit na ginagawa, pwede na kayo mag-skip doon sa ating video. Pero sa mga baguhan, panoorin nyo po hanggang dulo ang video na ito. Gawin ko ang best para may turo ko ng tama sa inyo. Ang lahat ng aking real experience, kaalaman, na kailanman ay hindi ito itinuturo ng iba. Oh. So, ayos po yan ha. Ganyan po ha. So, ikutin natin ulit. Yan. Baka magtaka kayo bakit may lagay na ganito. Kasi ginagamit po ito sa pang-ilaw sa bahay. At saka pang-ilaw rin sa laut, sa karagatan baga. Ayan. Ganyan po ha. Meron siyang upper level at saka lower level. Ito ay champion MCB, low maintenance. Ibig sabihin, di tubig po ito ha. Kasi mga boss, kapag sobra ang tubig, maaring mag-overflow ang electrolyte, mag-cause ng grounded or short circuit, hihina ang performance ng battery, mas mabilis masisira ang battery kapag punuin natin ang paglagay ng tubig. Parang nalulunod ang battery kapag sobra ang tubig. Ayan po. So ano ang tamang procedure mga boss? Ito ang tamang paraan. Step 1, buksan ang battery caps dito po sa ibabaw ha. Nabuksan na natin. Yan yung kanyang takip. 6. Buksan nyo ang battery caps. Ayan. Kabukas na po yan. Step 2, check ang water level. Ito po. Ito na po yun. Water level. Check nyo palagi yan ha. Step 3, kung mababa, magdagdag ng distilled water lang. Pag dito na sa lower level ha. Pag mababa, dagdagan nyo na agad ng distilled water. Step 4, huwag punuin. Sakto lang. Tamang level. Ito po, ito yung sinasabi natin na tamang level, upper level. Ganito po yan. Ganyan po. Sundan nyo itong video tutorial na ito. Ayan, o tips. Ayan. Ganyan po. Step 5, isara ng maayos ang caps o yung mga takip niya. Ito po. Sampulan ko kayo. Pag magsara kayo, sara nyo na maigi, hindi yung nakagayaan lang, naka-utlaw lang. Idiin nyo po para masara siya. Yan.
Idiin nyo ng tuluyan para masara siya, safe. Hindi makasingaw. So reminder, distilled water lang, huwag mineral o gripo. Para tumagal ang battery. I-check nyo every 1 to 2 months or 3 months kung mababa na ang tubig. Ito po, kapag mababa na ito. Huwag over-refill. Yung tipong punuin nyo nga. Huwag nyo po pupunuin ha. Kasi masisira lalo ang ating battery. Huwag pabayaan matuyo. Ito po, huwag, napaka-importanting bagay ito. Huwag natin pabayaan na matutuyo. Keep clean ang terminals. Ibig sabihin, ugaliin natin na malinis palagi ang kanyang terminals. Katulad na lamang nito. Yan, kailangan malinis po palagi yan. Para hindi maglulos ang ating kuryente. Yan, sa kabila din, kailangan malinis palagi yan. Linisin nyo palagi. So yun lang naman boss, ang gusto kong isi-share sa inyo para makatulong. Kung may natutunan kayo mga boss, please huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe sa tip ni Kuya RM at comment sa baba gaano katagal na ang battery ninyo. Maraming salamat at kita-kits sa next video.